Balak mo bang mag-explore ngayong weekend? Hindi mo na kailangang mag-alala kasi handa ka na kahit anong biyahe gamit ng Ford Explorer. Powerful with 2.3 liter EcoBoost engine. Performance na hindi lang pang city, kundi pang long drive din. Luxurious interior, comfort na parang nasa first class ka kahit sa highway. Smart safety features, dahil ang kaligtasan, yan ang tunay na lakas ng Ford. Tech-savvy cabin, may advanced sync system para laging connected kahit saan ka magpunta. Kaya kung hanap mo ay lakas, ganda at reliability, isang pangalan lang ang kailangan mong tandaan, the Ford Explorer. Ready ka na ba sa next level ng adventure? Tara na, let's go explore! So what's up guys, no? Kamusta kayong lahat? So for today's video ay nandito tayo sa loob ng Explorer, no? Sige, try naman natin siyang start. Push button naman yan. So ang napansin ko sa kanya, when i-start ko siya is automatic gumalaw na yung ating upuan, no? Dahil ang kinagandahan sa kanya is pwede mo nang iset kung ano yung prefer seat mo, no? Andito na siya. So pwede ka mag-set ng 1 to 3, no? So pag magsiset ka ng upuan, so set mo muna kung komportable ka na. So yan. So once na komportable ka na, sige, ayusin muna natin. So once na komportable ka na, hold and press mo lang siya. Press and hold mo lang siya. Yan, for example, set natin siya. So set, tapos ano pa tayo ng isa. So for example, no, sa kasama natin or sa kapalitan nating driver, so gusto niya mas malapit and mas mataas. Yan. So try natin siyang iset number 2. Yan, set na siya. So i-try na natin siya. So try natin for example yung sinet natin kanina na number 3. Tingnan natin. Pag kinlik ko yan, automatic gagalaw na yan. Wala akong pipindutin sa seat. Okay, let's check. See? Automatic na siyang gumagalaw. So pipindutin ko ulit yung setting number 2. Diba? So hindi ka na papalit-palit, no, ng seat height position mo kapag nagdadrive ka. Kasi dito sa settings is automatic na siya, no. Pwede mo nang iset yung prefer mo na seat height. Yun ang kinagandahan sa kanya. Napakaangas. So ano-ano nga bang features ang meron pa dito sa Ford Explorer? So ganun pa rin, pagdating dito sa ating rear view mirror, automatic din pa rin siya, auto dim. So kapag na-detect neto na naka-high beam yung sasakyan sa likuran, automatic nagdidim siya para hindi masisilaw yung driver sa reflection ng ilaw galing sa likod. Of course, syempre top of the line, meron pa rin tayong auto rain sensing, no? Auto rain sensing, no? Siya na yung kusang mag-wipe ng ating windshield kapag na-detect niya na umuulan. Depende na lang kung malakas yung ulan, so bibilis din yung palo ng ating wiper blades. Yan ang kinagandahan sa kanya. So sa headlight settings, nandito pa rin siya, no? Same pa rin sa Everest and Wildtrak.
Ganun pa rin, off, parking light, automatic, tsaka yung manual turn on ng ating headlight. Then yung ating fog light, then tailgate button. Adjustment ng brightness, nandito pa rin, same na same po sila sa Everest at Wildtrak. Yan. So pagdating dito naman sa ating steering wheel, ang kanyang cruise control, so nandito yung kanyang cruise control, ang nakalagay po sa kanya is adaptive cruise control na. So ano nga ba adaptive cruise control? So kapag adaptive cruise control, siya na yung nag-self-driving, no? Siya na yung tumatakbo ng kusa, tapos ina-adapt niya yung speed ng sasakyan sa unahan. Let's say for example, nag-set ka ng 100, no? Tapos automatic driving, tapos meron siyang naabutan. So ang gagawin niya para hindi niya banggain yung nasa unahan, ina-adapt niya po yung speed ng sasakyan sa unahan. So dito pwede kang mag-set ng lane keeping assist. Sa lane keeping assist meron tayong dalawa. Meron tayong lane departure warning. So kapag lumalabas ka ng linya, bibigyan ka niya ng warning. So kapag dinisregard natin yun, doon naman papasok yung ating lane keeping aid. So ano nga ba yung ginagawa ni lane keeping aid? Si lane keeping aid, once na dinisregard mo si lane departure warning, so automatic magbabibrate yung manibela mo, then ibabalik ka niya sa linya. So napakaganda when it comes in safety, no? Yan yung ating isa sa driver assistance na nandito. So ang nakita ko pa sa kanya na meron siya dito is meron siyang built-in GPS na navigation, no? So unlike sa Everest and Ranger na ginagamitan pa ng phone para i-mirror yung mga navigational app natin, so dito meron ka ng built-in navigation. So dito check mo lang yung navigation, then set ka. So for example, dito tayo, set tayo ng new route. Yan, address. So dito makikita natin yung country, town, and yung postcode and street name. So let's say for example, set natin siya sa lugar namin, 1900 Cainta. So click natin, then go to town. So select destination, check natin kung gagana siya. So yan, no, gumagana siya. Ang kinagandahan dito, kahit walang phone na connected sa kanya, is magagamit mo yung navigation natin, di ba? Napakaganda. Take the next left. Yan, so gumagana na siya. So unlike kasi sa mga Google Maps, Waze, no, kapag nawala ng connection yung ating phone, is nahihirapan na rin mag-connect yung ating navigational app. So dito, tuloy-tuloy siya. Then pagdating naman dito sa harap, sa center console, ano nga ba yun nandito? So meron tayong ventilated seat. Siyempre, napakaganda, ventilated seat para komportable yung ating driver pati yung ating passenger. Kasi dito, hindi ka na pagpapawisan kasi ventilated seat na yung ating mga upuan. Pagdating naman dito, meron tayong heated steering wheel. Yan. Siyempre, pagdating sa kanyang shifter, electronic shifter na siya or rotary shifter na siya. Same lang din sa territory. Kung ano meron yung territory, same din yung function na meron yung ating Explorer. So meron siyang low gear, syempre di nawawala yan. Tapos electronic handbrake. So pagdating dito, ang nakalagay na sa kanya is electronic handbrake. Tapos meron na rin siyang auto hold. Sa drive mode, so check naman natin kung ano-ano nga bang selectable drive modes ang meron sa kanya. Una, yung ating tow and haul, meron tayo dyan. Syempre, kapag may hila-hila ka, additional power and torque, bibigyan ka niya. Then, next is yung ating sport mode, no? Kung gusto mo naman ng speed, dito ka sa sport kasi binibigay ng engine yung full potential ng ating makina. So, dito makakapag top speed ka, no? So, dito sa eco or eco mode, for fuel efficient, no, kung gusto mo magtipid ng ating gas, so pwede ka dito sa ating eco mode. Next is yung ating normal for city driving. So ito yung ginagamit naman natin once na gusto mo naman ng normal, no. Yan, sleeper mode, no, especially ngayong tag-ulan na, so magagamit mo siya. So saan nga ba ginagamit tong sleeper mode, no? Once na madulas yung daan, maputik, malakas yung ulan, so pwede mo siyang gamitin. Bakit? Kasi once na ito yung gamit natin, naka-on na rin automatically yung ating traction control, di ba? Napakaganda when it comes in safety. Dito sa ating baba ng armrest, kanina ko pa hinahanap ang akala ko wala siyang wireless charger, pero si Explorer hindi rin siya magpapatalo when it comes in charging dito sa loob ng sasakyan kasi meron kang wireless charger na dito. Yan, nasa part siya ng ating armrest.
Kasi common sa mga Everest and Wildtrak, common nandito siya. Pero kay Explorer, nasa gilid siya or nasa baba siya ng armrest. Ito, meron siyang napakalaking glove box, no? Pakaangas, ventilated, yung mga ating aircon ventilated. So, andito yung adjustment niya. Turn on and turn off. Hindi pa natatapos doon dahil meron tayong moonroof. Yan. So, yan. Partially open, then full open natin siya. So, ito yung ating moonroof na napakalaki. Napakaganda. So, ang napansin ko sa kanya, no, hindi mo siya mapupull kapag, or hindi mo mabubuksan yung hood kapag nakasarado yung pinto. Then, kapag bubuksan mo siya, make sure dapat na nakabukas yung pinto. Kasi tatama siya. Kung makikita nyo yung aircon settings mo dito sa likod ay talagang mamamangha ka. Mapapasabi ka na lang na iba talaga Explorer sa ibang unit natin. Kung makikita mo, meron kang fan level dito, climate control, at heated seat, no? Sa heated seat, meron ka rin dito, or ventilated seat. Tapos dito yung flow naman ng aircon. Makikita natin dito, may controls pa rin siya ng flow ng ating aircon. So pwede mo siya turn on, turn off, flow ng ating aircon. Di lang doon, dahil hindi rin malulobat ang passenger natin sa likod. Meron kang dalawang Type-C, AC na 230 volts, 150 watts. So makakapag-charge ka dito. So talagang napaka comfortable para sa passenger sa likod. At di lang yun, kasi meron pa rin siyang lagayan ng ating drinks, no? Meron kang lagayan ng bottled water mo dito. So, kung ayaw mo namang mainitan, pwede ka dito sa likod kasi meron siyang sun guard, no? So, pwede mo siya itaas dito. So, hindi ka na maiinitan kasi meron siyang sun protector na, no? Dalawa yan, left and right. So, talagang masasabi mo na ang Ford Explorer ay for VIP talaga, no? Napakaganda ng settings niya. Pagdating dito sa mga side, meron kang controls ng ilaw, no? Na aircon vent, meron pa rin tayo. So what's up mga 4D, no? Maraming salamat kung umabot ka sa video na to. Sana nag-enjoy ka sa maikling tour natin kahit saglit lang dito sa loob ng Ford Explorer. Napakagandang features, no? Mapapasabi ka na napaka-VIP ang isang Ford Explorer. So yun lang, no? Kung may mga question kayo regarding sa Ford Next Generation Vehicle, don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa nilalabas nating video. Kung may mga katanungan kayo sa Ford Next Generation Vehicle, comment down below lang, no? Sasagutin po natin yan sa isa at gagawa natin ng video. Yun lang, maraming salamat. Don't forget to subscribe and like the hit button for more Ford tips.